Yun o, sarap sana kung nasa Pilipinas ka, ganito yung tubig. Siguradong araw-araw ka maliligo tapos malamig yung tubig. Wow! What's up mga kababayan? Kamusta ka dyan? Kung naman ang tatanungin nyo ay okay lang naman. So welcome back nga pala sa ating channel dito sa Kuya Dens TV. At syempre kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe naman po sa aking channel dahil maliit pa lang po ang aking channel at babago pa lang tayo nag-umpisa dito sa YouTube. Please subscribe naman po. Wala na pong bayad niya pag-subscribe. Dito nga pala ako ngayon sa may park. Yan, may park nga pala dyan. Bali, titingin nga pala tayo dyan ng smelt fish. So, starting ngayon kasi, smelt fish na yung isda. Na parang bang sa atin, ano bang tawag sa atin na isdang yun. Basta may kahawig siya ng isda sa atin. So, yung tubig dito para siyang ilog. Oh, ilog siya na maliit lang. So, kaya pupuntahan natin. Titingnan natin kung meron na. At kung meron na syempre, di magsasalong at kukuha na rin tayo. So papakita ko nga lang pala sa inyo mga kababayan yung park dito. Ito nga pala mga kababayan yung park dito. Yan, may mga nagpipiknik na rin. May nangingisda. So ang kinukuha nga pala nilang isda dyan ay yung trout na fish. So masarap nga sana dito. Kaso kailangan mong kumuha ng lisensya pagka maghuhuli ka ng ng isdang trout. Pero yung sa smelt wala. Pero meron silang limit na 60 pieces pagka smelt yung kukunin mong isda. So titignan nga pala natin kung meron dong isda. So sana meron din. Last year wala kami na nakuhang isda last year. Ayun, maganda yung dito. Yung park dito lalo pagka summer, napakaganda. Alam nyo mga kababayan, dito sa Canada, disiplinado talaga yung mga tao rito na kailangan sumunod ka sa sa rules nila kung ilang isda yung kailangan mong hulihin at saka kailangan yung hook na gagamitin mo pagka manguhuli ka ng isda. Kagaya na smelt, kailangan meron kang 60 pieces na na isda, and then dun sa mackerel kailangan mo ng 20 pieces, and then dun sa trout hindi ko sure sa trout kung ilan yung limit nila, and then dun sa bass fish na isda meron silang limit na 3 piraso, and then meron silang sukat doon. May sukat sila ron kung ano yung required na dapat kunin. So medyo malapit na nga tayo sa ilog. So titignan natin kung malinaw yung tubig. Sana malinaw yung tubig doon. So malapit na tayo. Mga kababayan, may mga naglalaro mga bata. Ano ba tawag dyan sa yan? Sa sinasakyan nila, nakakalimutan ko na rin. So narinig ko na yung tunog ng tubig. So malapit na tayo. Ito nga pala makababayan yung ilog dito kaso wala pang smelt, walang isda, pero malakas na yung agos. Di kaya dati maliit lang ang tubig dito ang lakas ng dito ngayon ng tubig gawa kasi ng nagtutunaw nga pala yung isno, kaya pala malakas taka umulan na nakaraan. So hanggang ngayon wala pa rin palang isda. At last year nga pala mga kababayan, wala rin tayo nakuhang isda. Hindi ko lang kung bakit wala na yung mga isda nung last year. Hanggang ngayon wala pa rin hindi namin alam kung bakit. Yan mga kababayan sarap sana maligo rito, kaso bawal maligo dito sa ganitong hindi kagaya sa atin pwede kang maligo. Sarap sana ka. Sarap sana kung nasa Pilipinas ka, ganito yung tubig. Siguradong araw-araw ka maliligo tapos malamig yung tubig. Wow! Pero pagka umuwi kami mga kababayan, pupunta talaga kami doon sa My High Falls. Abangan nyo yan. Dahil ilang taon na rin ako hindi nakakapunta doon. Ang huling punta ko doon ay 2018. Yeah, 2018 ako huling punta doon, kaya pupunta talaga tayo doon dahil napakaganda at napakalino ng tubig doon sa My High Falls na yun. Yan So try natin tingnan yung sa kabila sa tulay kung meron, kung may isda doon. Pero sabi nila wala pa rin doon. Pero tatry pa rin natin mga kababayan. Let's go. So yun mga kababayan, balik na tayo sa sakyan. Pupunta na nga tayo doon at titignan din natin doon sa kabila. Sa kabilang tulay naman yung ating pupuntahan kung meron. Sana meron na rin kasi minsan nakakamiss din yung isda kasi pagka gantong mga winter halos karne yung nabibili namin dito.
nagtataka nga ako rito eh. Nasa island kami pero ilang isda lang yun narito. Almost ano lang, mackerel, bass, smelt, silverside, the rest, trout, and then meron salmon. Kaso napakamahal ng salmon dito. Kaya hirap doon bumili. Halos karne lang ang binibili namin, at saka gulay yun. Yun lang. So yan ang mga kababayan yung park dito. Sarap dito pagka summer. Ang huling punta namin dito nung kumain summer siguro 2018 or 19 kami. Kumain kami dito ng tanghalian. Bumili kami ng chicken sa KFC, tapos may bago kaming kanin. Diyan kami nagkain. Kumain kami dyan. Masaya pag gano'n. Kaso nga lang pagka ganyan summer, ako napakaraming lamok. Doon kaya yari ng lamok. So yun mga kabayan, mga nagpipishing doon sa doon sa gilid. Sarap sana mag-fishing. Kaso kukuha pa ng lisensya para dyan. Bali ang lisensya nga pala dyan ay nasa 30 plus. 30 plus yan. Canadian dollar. So yan o. Hindi ko lang alam kung minahol sila. Gusto ko lang kita kaso lang nahiya ako eh. Alam mo tayo, mahihayin tayo. Yung pamimingwit nga pala mga kababayan sa trout na isda. So talaga medyo kailangan mo lang talaga din ng tiyaga sa pag-aantay kasi matagal din sila makahuli. So I think minsan 1 oras o kalating oras. Pero depende na rin sa isda kung biglang may maraming dadaan yun. Kaya talagang tiyaga lang. Tsaka libangan din nila yan. Araw-araw yan. Lagi sila nang huli rito pagka gantong season ng trout. So lagi minsan sa umaga punong-puno yan. Yung parking yan. Tuwing umaga makikita namin pagka papasok kami sa trabaho kasi dinadaan lang namin to sa trabaho. Makikita mo babaan yung mga tao diyan, may mga dalang balde. Yan, punong-puno yan lagi. So yun tingnan nyo. Ang dami rin sasakyan. So kita nyo yung mga bayan nanguhuli. Na halos nakahiga na. Siguro naiinip na dahil wala pa siya nahuhuli. Pero ganun talaga, kailangan mo na talaga ng tiyaga pag manguhuli ka ng trout. Yun mga kababayan vape. Vape ko, nakapulto ako ng vape. Siguro nalaglag sa kanila to. Hindi ko lang ako nagana to. Kaso hindi naman ako nagbe-vape. Kanino kaya to? Siguro pamigay na lang natin kung sinong gustong gumamit ito. So yun nga mga kababayan, bali nagbago yung isip ko. Hindi na nga para tayo pupunta doon sa may tulay, doon sa may isang ilog. I think na wala pa rin isda doon. Kaya wag na lang muna tayo punta, next time lang tayo pumunta. Tsaka medyo madumi pa rin ang tubig eh. Kaya siguro next time lang tayo pumunta itong weekend or next week pupunta tayo. At saka kung may babalitaan man tayong meron ng nakahuli doon. So uwi na tayo and then paputok tayo ng ating alagang manok. Tsaka I think hindi pa na-harvest yun ng asawa ko yung itlog ng manok. So tara. What's up mga kababayan? So andito na pala tayo sa bahay. Kakarating lang natin. So ayun andito pa tayo sa loob eh. Sasakyan. So magpapatoka nga pala tayo ng alaga nating manok. So ito yung lugar ko dito sa Canada. Probinsya nga pala yung sa amin mga kababayan. So magpapainom lang tayo and then titignan natin kung may patuka pa sila doon. So bubuksan ko lang itong gripo. Buti wala nang snow. Kaya pwede na tayong gumamit ng hose. Pagka kasi yung winter, nakakuha na ako ng tubig sa loob ng bahay para sa inuman nila. So ngayon wala nang snow, positive na. Kaya okay na tayo gumamit ng hose may tubig na. Then ito nga pala nakaraan. Napakita ko na sa video ko yung ating mga naipong dumi ng manok. So silipin natin yung ating ating mga manok. So ayan ang ating mga manok. Lalabas na naman sila. So minsan kasi hirap pagpapasok Nakaraan nung lumabas yung mga yan makukulit. Ang tagal bagong pumasok. So ayan ang ating lagyan ng tubig. So may patuka pa naman siguro. Silipin natin.
So meron pa, marami pa. So, tingnan natin kung may itlog dito. Oh, may itlog. Tingnan natin may itlog dito. May itlog pa rin, oh, sa loob. So yan, naglabas na naman yung mga manok natin makukulit. So baka ilalabas sa labas ha, dito lang kayo sa loob. Okay? So yun mga kababayan, gagamit tayo ng mga pinagbabawal na teknik. Kasi nga, ang trabaho ko sa pato, so dito lang ako apak sa sako dahil kukunin ko yung isang itlog na nandun. Kaya, para hindi madumihan yung ating sapatos. So diba? O tsaka doon, dito pa itlog na lang oh, dahil pa mag-harvest tayo ng itlog. So nakalimutan ko yung basket pero may mga tray naman ako rito. So yun ang gagamitin natin. So ngayon sasarahan ko muna itong itong pinto baka kasi makalabas yung ating mga makukulit na manok na yan. Sara muna natin yan. Hirap sara na. So ito nga mga kababayan, hindi natin nakuha yung natin basket. So may mga tray naman rito. Siyempre salamat sa mga nagbigay ng mga tray dito. Talagang hindi na tayo mamumblema sa sa pag lalagyan ng mga itlog natin. So yan napakarami ng itlog natin. Yan, libreng ulam na naman at makatipid naman tayo at libreng biyaya naman. Salamat po. So yan, mag-harvest na nga tayo. Hindi ko lang kung ilang makukuha natin ngayon. So alam nyo ba mga kababayan, talagang buti na lang malayo yung namin, kapitbahay at probinsya yung napuntahan namin. Although na talagang napakalayo sa dati kong pinuntahan sa Alberta. Sa una nakakapinabago rito dahil yung napuntahan mo nga city, and pagdating nga rito napakalungkot nga nung una nung dumating ako rito. So pero at least nakapag-adjust na rin naman nung nagtagal. Saka baala ko nga bumalik nun doon pagka halibawang ma-PR kami rito. Pero parang nasanay na rin kami. Parang mas simpleng buhay na lang dito sa sa probinsya. Tsaka malayo din sa sa pamilihan. Sa ika nga sa gastusin ba. Tsaka mahal na rin yung doon mga tirahan. So ito nakuha natin, bali 12 yun lang nakuha natin. So kulang ng dalawa, bali 40 kasi sila. Kulang ng dalawa ngayon, mayroong dalawang hindi ng itlog. Yan So ito mga kababayan, papasukin lang natin, hindi papasok tayo sa loob ng bahay. Kata ka din, kata. Shh. Go. Mga kulit itong mga manok natin. Yeah. Ito na. Let's go. Ano ba ito? Dito, papakamot pa nga yan pagkatapos pagbiltawan. Di ba? Go na, nagdo na sa loob. So yan, nandun na sila lahat. So kumain ako dyan, meron tayong naglagay rin tayo ng tubig. So pasok tayo sa bahay. So yun yan mga kababayan, ito na yung na-harvest natin ngayong umagang to. So bali 12 lang yung nakuha natin. And then papasok na tayo sa bahay. So yung mga nag-aantay na sa ating mga alaga. Siyempre alam niyo na kung sino yun. Ang ating tatlong alaga, si Hachi, si Boton, at alaga kong pusa, si Yuki. Hi Hachi! Hi Hachi! Hi Boton! Hi Boton! So yung mga kababayan nailagay ko na yung itlog doon sa loob ng bahay. And then palalabasin ko na itong mga alaga ko. Siyempre, alam niyo pagkahapon kailangan nating pawiwi. Tsaka padumihin yung ating alaga. Yung si Hachi nasa labas na. Kanina pa yan siguro nandun na yun sa likod ng bahay. Ito, baba ko na lang ito mamaya. So yun lang mga kababayan. Ingat lagi lalo sa ating mga OFW. Salute.